Hello! Tara namang mamasyal sa Ravenna, Italy. Nag one day tour po kami sa Ravenna bago po kami pumunta ng Mirabilandia. Papagurin ko muna sila bago ko ibigay ang gusto nilang Mirabilandia. Mama. 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 Ang Ravenna po ay matatagpuan sa Emilia-Romagna sa Northern Italy. Ito po ang Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Ito po ay bahagi rin ng UNESCO World Heritage Site. Wow. At ito po ang parang nagpatunay o nagpatutuo sa influence po ng Byzantine culture noong 6th century sa Italy. Ang Byzantine Empire po ay malaki po ang naging role ng mga ito sa pagtataguyod ng Orthodox Christianity at sa pagpopromote ng kanilang mga religious arts, tsaka po yung mga nakakamanghang mosaic, kung makikita nyo dyan sa mga pader at sa taas sa mga kisame, iconic images na nagbigay po ito ng inspirasyon at influence po sa mga visual representation ng Christianity po. Wow. Sa pagpasok po dito ay mayroon din pong bayad. Sa labas po ng Basilica, mayroon doon ticket booth na kung saan pwedeng bumili po ng mga tickets. So, ang kinuha po namin ay package. Papasokan po namin ay 5. Pero meron din pong isang basilica na wala namang pong bayad. So, libre po ang pagpasok at mamaya makikita nyo rin po ito. Bale noon, nakapunta na rin kami sa Rimini. Malapit lang din yun sa Ravenna. Kaso wala pa si Kalia noon. So, hindi pa kami family of 5. Charot. Ang pinuntahan namin noon ay Oltremare, Acquario Cattolica, Mini Italy at ang dagat ng Rimini, Torre Pedrera. Sabi namin, babalikan namin ang Ravenna para sa Mirabilandia. Kaya, heto na nga! At heto na nga po yung sinasabi ko sa inyo na Basilica na wala pong entrance fee. Ang Basilica of St. Francis. Ito po ay kilala sa buong mundo dahil nandito po ang libingan ni Dante Alighieri, ang father of the Italian language. Wow. At doon po sa ilalim ng altar ay meron pong crypt na hindi po pwedeng pasukin dahil ito po ay laging binabaha. Pero pwede pong makita ang loob nito. Ayan po, ayan. Kasi meron pong maliit na bintana. Hindi na po inalis ang tubig, sa katunayan meron pa pong goldfish. Ayan ang bintana. Katabi lang po nito ang libingan ni Dante Alighieri. Siya po ay ipinanganak originally sa Firenze or Florence, pero siya rin po ay namuhay at namatay naman sa Ravenna. Siya po ang author ng La Divina Commedia or Divine Comedy. Wow. Yan. Ito naman po ay park na malapit lang din doon sa libingan ni Dante Alighieri. Dito naman po ay parang meron silang mga exhibits. Hindi na po namin napasok kasi po close na po sila. So hanggang labas lamang po kami nakapagtingin-tingin. Yun doon po sa loob na parang meron po ata mga paintings doon o ano-ano man, ay hindi na po namin nakita.
Ito naman po ang Mausoleum of Galla Placidia. Isa po sa oldest buildings sa Ravenna at kasama din po sa UNESCO World Heritage. Wow. Ipinangalan po sa Diaz kay Empress Galla Placidia na anak ni Theodosius at kapatid ni Emperor Honorius. Oh my gulay! Yan po ang sabi ni Kyla kasi pinag-aralan niya daw po lahat yan. Diyos me, kinamalayan ko sa mga Roman Empire. Basta tangalam ko ang pangalan ko, Roma. So, nandyan po yung remains ni Empress Galla Placidia. Ito naman po ang Basilica di San Vitale. Napakaganda. Wala po talaga akong masabi. Yung napawaw na lang talaga ako. Wow. Yung bang kapag pumasok ka doon ay parang ayaw mo munang lumabas ka agad. Kasi gusto mo munang ma-appreciate lahat ng mosaic na nandoon. Tapos yung gusto mo munang maupo at magdasal. As usual, kasama rin po ito sa UNESCO World Heritage Site. Wow. Bali yung mga mosaic po nila portrays Emperor Justinian the First and his wife Theodora. Tapos yung pong scene ng New Testament na kasama din po yung Easter at saka po yung figure ni San Vitale. Tapos po yung dun sa Central Dome, bale yun po yung figure of Christ surrounded by his angels at saka po yung symbols ng mga evangelist. Ang basilica po ay combination po ng Roman, Byzantine at saka Eastern elements. Wow. Sobrang ganda po. Ito naman po ang Neonian Baptistry. At syempre, isa na namang UNESCO World Heritage Site na isa sa pinaka-oldest Christian baptistries. Wow. Ayan, kung saan po binibinyagan noon ng mga Christians. Yung magandang mosaics po sa loob ay example po ng early Christian art at nire-represent po yung baptism of Christ in the Jordan River with the figures of angels and Christian symbols. O di ba po, kahit dyan po ay pagod na po talaga sila sa kakalakad. Pero natuwa naman po si Ate Kyla kasi hindi niya alam na or hindi niya inakala na yung pupuntahan namin ay mga pinag-aralan niya po sa school. Ito naman po ang Archiepiscopal Museum ng Ravenna. Makikita po natin dito ang collections of local religious arts and artifacts plus a Byzantine chapel with elaborate mosaics. Wow. Nagngingit-ngit na po dyan si Kian. Naghahanap na ng upuan. Buti na lamang po at si Kalia ay very cooperative pa dyan. Yan po ang Chapel of Saint Andrea. Maliit lamang po ito na chapel pero yung mosaic po niya talaga maganda rin. Bali halos lahat naman po ng pinasukan namin talaga nakaka-amaze ang mga design, mga mosaic. Wow. Ayan, at last nakakita sila ng upuan. Para silang makikipag-trip to Jerusalem. Paunahan pa sila.
Si Kalia na lamang po ang alive na alive. Hayan at nabuhayan na po sila dahil kakain na po sila. Charot. Pero hindi ko naman po sila ginutom kanina dahil habang naglalakad naman po kami, may baon naman po kaming mga snacks. Alam nyo naman na mga anak ko, hindi ko sila pwedeng gutumin, baka sila pumayat. Ito naman po ang Piazza del Popolo ng Ravenna. Isang nakakapagod pero napakagandang experience ang pasyal naming ito sa Ravenna. Abangan nyo po ang aming susunod na video sa Mirabilan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muling pasyal. Bye-bye!